Honest review muna tayo for today's video. Hello mga ka-rolls! Buksan muna natin ang bagong batch ng ACC whipping cream na na-order natin. Although hindi ito ang pinakaunang beses ng pagbukas natin dahil nakagamit na tayo ng mga 3 or 4 yata. Ito na yung pinaka-last batch sa aking storage and ipapakita ko sa inyo ang itsura niya ngayon dahil ang dami kong nakikitang mga posts na yung feedback nila sa ACC whipping cream, yung iba dun sa bagong packaging, yung iba naman dito sa luma. Hindi pa ako nakagamit nung may bagong packaging kasi hindi pa siya available dito sa amin. Pero medyo may napansin akong pagbabago dito sa ACC whipping cream kahit na yung old packaging pa rin siya. Ito ang una, masyado na siyang madikit at malagkit dun sa packaging niya. Dati kasi, normally, hindi siya madikit sa packaging. Talagang stick siya doon sa paste niya and then madali siyang alisin. Pero ngayon, malagkit na siya at sobrang hirap niyang alisin sa packaging. And again uulitin ko, hindi to sa lahat ng lumang packaging ng ACC kasi meron pa rin ako nakuha na maayos sila. Pero mas marami pa rin yung hindi. Sa tingin ko, nauna nilang na-release yung mayroong bagong ingredients tapos nailagay pa dun sa lumang packaging. Kaya merong mga ganito. Kasi yung expiration date niya is okay pa naman. Bago pa sila talaga kasi next year pa talaga yung expiration niya. So, okay pa siya. And the same feedback to dun sa mga nakagamit na nung bagong packaging ng ACC nga na hindi na siya kagaya ng dati, sobrang malagkit na siya. Ayan siya, kung makikita ninyo. Okay pa naman siya, hindi siya expired. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, marami na akong nagamit na ganito ang itsura niya. And ito, tingnan niyo, nagbukas ako ng isa pa and okay siya, hindi siya malagkit and madali siyang naitanggal doon sa packaging niya. Hinalo ko na siya kasi nagmamadali na ako ng mga time na ito. Meron akong 2-tier cake na kailangan tapusin. Pero yung outcome niya, mas lumamang pa rin yung bago kasi nga may pagkamalagkit. At ito, kung makikita ninyo, yan cold water yan, natunaw na yung yelo. Naglagay ako ng super konti lang ng tubig. Hindi lang nakuha sa video yung ibang part pero naglalagay ako ng tubig dyan. Pero konting-konti lang as in super konti compared dun sa normal na ginagawa ko. Kasi nga hindi to first time na na-encounter ko. Naisipan ko lang siyang videohan ngayon kasi ang dami ko nga nakikitang feedback about this and might as well i-share ko na lang din yung experience ko. Kung naiisip ninyo na baka nababad lang sa mainit yung mga stocks ko, naka-aircon po ang aming sala, so hindi and imposible siyang maging ganun ka sticky. And doon sa pinagbibilhan ko, naka-aircon din yung lugar nila. And tinry ko na rin na mag-chill muna, ilagay muna sa chiller or i-ref muna yung nakapack. Tapos, i-mix, pero same outcome pa rin. Tinry ko din yung i-mix muna, tapos ilagay sa chiller, and then i-mix ulit bago ipasada sa cake. Pero, parehas pa rin. Ganun na talaga yung consistency niya. Ewan ko ha, kung ganito na talaga yung magiging consistency ng ACC moving forward. Pero, sa ngayon, hati pa sila. Merong yung kagaya dati and meron na ganito nga yung bago. Natry ko na rin yung dinagdagan ko ng maraming water, binabad ko sa mixer, or binawasan ko na rin yung water. Pero hindi ko alam, parehas na parehas lang din talaga yung consistency niya. Pero when it comes to the taste, parehas pa rin siya sa dati. Super sarap pa rin niya and malinamnam pa rin siya. And then when it comes to the smell, ayan, super bango pa rin niya. Kaya hindi ko pa rin talaga siya ma-let go as of this moment. Talagang inoobserbahan ko pa rin siya. And nag-experiment pa rin ako kasi nagtatry akong mag-adjust dito sa mga changes na na-encounter ko. At sa stability pala, yes, stable na stable pa rin siya and madali siyang mag-set. Medyo challenging lang talaga siya sa pagpapakinis ng cake. Mamaya makikita ninyo kasi nakabalot na yung 2-tier cake ko ng white icing, yung first half nung ACC ko na walang kahalong bago, yung sticky talaga na part, para makita ninyo kung ano yung itsura niya kapag pinakinis nyo yung cake. May mga foam siya and bubbles na hindi siya gaanong kaaya-ayang tingnan. At ito na nga siya, kung makikita ninyo, ayan, stable yan, hindi siya nahuhulog, 'di ba? Pero malagkit talaga siya.
Parang kulang siya sa tubig pero hindi kasi pag dinagdagan mo ng tubig magiging runny siya. Kaya minix ko ulit para sigurado bago ko siya ipahid sa cake natin. Ayan. Isang feedback ko pa pala is yung volume niya. Before, yung kalahati ng pack ng ACC whipping cream, napupuno na niya yung itong mixer ko. Pero ngayon, kung nakita nyo, nagdagdag pa ako ng kalahati pa. So, parang isang buo na rin siya, 1 kilo na rin siya, pero hindi pa rin napuno yung lagayan ng ating mixer. So, feeling ko talaga meron talagang nagbago dito. And ito na siya, nalagay ko muna siya sa plate para mas maipakita ko sa inyo. Although, hindi talaga siya ganun kahalata, pero ayan, malagkit talaga siya, parang melted cheese. And since alam ko na hindi maganda ang outcome neto pag pinalagay ko na sa cake at pinakinis ko na yung cake, so naglagay muna ako ng food color kasi ito yung color ng base cake natin. Eh kung napansin nyo, nagdagdag ako ng tubig ulit. Hindi siya magiging runny kasi magsaset siya after ko siyang haluin. Kaso, ayan, ganyan yung itsura niya. Makinis na makinis siya. Ayan. Ito na yung pinaka mabilis na way na naisip ko para mas madali ko siyang mapakinis sa cake. So, ganyan siya. Stable pa rin yan. Hintay lang kayo ng mga few seconds bago nyo siya ilagay sa cake para hindi siya bumagsak kasi nga nagdagdag tayo ng water. And kung itatanong nyo naman kung ano ang itsura neto kapag pinipe natin, sa rosette, ganyan, tatayo pa rin ba siya, stable pa rin ba siya, or babagsak. Mamaya papakita ko sa inyo yung short clip nung cupcakes nitong cake na ito para makita ninyo kung gaano pa rin siya kaganda. Ayan, so sa mga nag-i-struggle sa bagong labas ng ACC whipping cream, kung yung nakuha ninyo is yung malagkit na medyo mahirap i-manage, ayan, baka itong tinry ko na pag-add ng water after i-mixer. So, lagay nyo siya sa plate, tapos lagyan nyo ng water muna, haluin niyo ng mano-mano. Dahan-dahan lang para hindi siya ma-overmix and hindi magbutas-butas. Yan, mas madali na kayong makakapagpakinis ng cake. Ayan to, scrape natin para makita ninyo na mabilis lang din siyang pakinisin. Yan, 3 beses ko lang inikot yung turning table natin and kuminis na siya kagad. Yan, sa 5 beses kong nagbukas ng ganon na consistency ng ACC whipping cream yung sticky, ngayon pa lang talaga ako nakaisip ng pinakamaayos na paraan kung paano siya mapapakinis and mamamanage. So, kung tatanungin nyo ako kung mag-i-stick pa rin ba ako sa ACC for now, ang sagot ko, yes. Kasi favorite ko talagang ACC and gustong-gusto siya ng mga customer ko. Ito na yung cupcakes natin. Ayan, diba? Bonggahan pa rin siya. Yun lang naman for today's video. Thank you so much for watching. Bye!